Pinasok ni Mother ang mga puppies dito sa loob ng mansyon at kinagat nga sila nitong si Thunder. Habang tahimik na tahimik ang pack members natin dito sa loob ng mansyon, na isipan ni Mother na manggulo. Yes po, opo, alam nyo naman si Mother lang talaga ang gugulo dito sa mga junakis niya na nandito sa loob ng mansyon. Usually kasi talaga dapat tutulog na sila ngayon dahil nga tapos na silang magpoti, tapos na rin kumain. Pero kasi may naisipan na naman niyang pakulo si Mother, kaya eto, nag-ini-mini-mini mo pa nga siya kunwari dito sa ating pack members kung sino yung palalabasin niya. Pero for the mema nga lang yung pag-ini-mini-mini mo ni Mother. Kasi nga, syempre, alam na niya kung ano yung gagawin niya today at alam din niya kung sino na yung palalabasin at nakaplano na po talaga iyon. At ito na nga ang palalabasin natin today ay itong si Brindle. Syempre naman, palagi naman kasing siya rin yung gustong lumalabas palagi. Itong si Brindle nga, kapag nga gusto niya lumabas talagang mag-iingay at hindi titigil. Magsasabi talaga siya na magsasabi hanggat hindi mo siya pinalalabas. Minsan kasi talaga kapag nakaramdam si Brindle ng pagpoti, ayaw niya magpoti doon sa loob ng kanyang room at mas gusto niya talaga dito sa labas. Pero for today nga, kaya natin pinalabas itong si Brindle ay para nga may kasama ang mga anak ni Mama Fiona. Hindi naman nila kailangan ng kasama dito sa labas, pero ngayon kasi ang plano ni Mother ay papapasukin niya nga sa loob ng mansyon ng mga anak ni Mama Fiona at kasama nga nila si Brindle. Una na nga papaakitin ni Mother dito sa second floor itong mga puppies at tingnan nyo si Brindle lang talaga yung nakaya ng umakyat agad habang yung iba medyo takot pa talaga at paatras-atras. Dito nga lang sa pag-akyat pa lang sa hagdan, Diyos ko, talagang hirap na si Mother kasi tingnan niyo yung isa niyang junakis talagang tumatago sa ilalim. For the sundo nga talaga siya sa mga puppies, tapos talaga inaalalayan niya rin sila lahat pag-akyat ng hagdan at pati nga si Brindle pabalik-balik pa. Paano ba naman kasi apakatagal daw ng mga kasama niya. Kada makakarating nga siya sa taas, babalik ulit yan kasi nga wala pa yung mga kasamahan niya at gusto talaga niya ay sabay-sabay silang umakyat, kaso takot naman itong mga puppies ni Mama Fiona. Unang-una, syempre hindi naman sila talaga sanay na tumataas sa hagdan na ganito at pangalawa, iba pa talaga sa kanila yung lugar. Although nakakapaglaro naman na talaga sila sa first floor, pero never pa nga sila nakaakyat dito sa second floor, kaya naman ngayon tingnan nyo talagang pauli-uli nga sila dahil ay nilang umakyat totally. Hanggang sa binuhat na nga ni Mother itong isa para nga lang makaakyat siya, tapos naloka nga ako dito kasi tingnan nyo, diba, parang may inihagis siya. Akala ko puppy yung inihagis niya. Pero hindi puppy yun, guys, damit pala yun. Diyos ko, sobrang gulat ko talaga habang ini-edit. Akala ko puppy yung inihagis. Anyways, dalawang puppies nga ni Mama Fiona yung nakaakyat successfully dito sa taas. Kaya naman sabi ni Mother, hindi na lang din niya pipilitin yung isa. Medyo matatakotin din kasi yung isang yun. Kaya naman sabi niya okay lang na ito na nga lang dalawa yung kasama nila for today. At tatlo sila syempre kasama itong si Brindle. Para si Brindle na nga yung naging tour guide nila kasi siya yung nangunguna-nguna talaga palagi. Bali, una na nga niyang pinapasok itong mga puppies dito sa room sa taas. Ito nga ay ang room ni Mother ngayon at dito rin kami nagsistay for the night, kaya naman nandyan din yung mga bag namin. Si Brindle umakyat agad siya sa kama habang yung isang puppy naman ayan sumuksok talaga siya sa ilalim at dyan nag-amoy-amoy. After naman nila dito sa room ni Mama, lumabas na rin nga sila tapos dumiretso nga dito sa kabila habang itong isang too, diba, for the silip pa sa bintana. Anyways, ang plano talaga ni Mother ay papasukin sa loob ng mansyon itong mga puppies para nga makilala sila ng ating pack members. So syempre naman alam naman natin na medyo matatakot talaga itong mga to dahil overwhelmed rin nga sila unang-una sa ingay, sa dami ng mga pack members at syempre dahil bago yung lugar. Ipaparinig ko rin nga sa inyo ang kaguluhan habang nandito sila sa taas kasi nakakaloka ang ganap.
O, diba, tawan-tawa talaga si Mother sa kalokohang ginawa niya. Paano ba naman kasi nung ibaba niya mga puppies, hindi na talaga sila halos makagalaw. Dito nga pinabababa na ni Mother mga puppies sa hagdan, tapos talaga nakailang sundo rin nga si Brindel sa kanila. Kaso ayaw nga talagang bumaba agad ng mga puppies since takot nga sila, kaya si Brindel nakipaglaro na nga lang sa mga pack members natin kesa magpauli-uli naman daw siya, napakatagal daw ng mga kasama niya. Dahil rin nga hindi na talaga matulak ni Mother ang mga puppies dahil nga takot na sila, no choice nga siya kundi buhati na sila pababa. Sabi ko nga buti na lang talaga dalawa lang yung sumama kasi kung tatlo yan hindi talaga niya mabubuhat lahat sila. Anyways, mga meals naman natin sa baba yung imimit ng mga puppies. Tinry pa nga silang ilagay ni Mother dito sa isang cage pero takot sila syempre, kaya naman binuhat na rin agad ulit sila ni Mother. Diyos ko, sino ba namang hindi matatakot, apakalalaki ng mga to tapos napakaiingay rin talaga. Doon makatapos nga nilabas na agad sila ni Mother at pagbaba nga niya, tingnan nyo naman yung isa tumakbo tapos yung isa ay nakasteady at hindi talaga umalis sa pwesto. Kaya naman iyakap agad siya ni Mother kasi alam niya na medyo takot pa nga siya at for the tawa rin naman si Mother dahil na trauma ang bata. For the lambingan nga sila dyan tapos swerte nitong isang hindi sumama kasi hindi nga niya nalaman kung gaano kagulo at gaano kaingay doon sa loob. Tawan-tawa tuloy si Mother, tingnan nyo, tapos talaga nakikipaglambingan rin siya sa mga ito. Si Brindel naman talagang enjoy na enjoy rin kasama nga itong mga pamangking niya. Talagang gusto niya palagi lumalabas tapos nakikipaglaro sa mga ito. Pero at least na-meet na nga ng ating pack members itong mga puppies ni Fiona kasi nga syempre lumalaki na rin sila dito.